Good evening, learners! So ngayon po, panibagong storya na naman ang ating pag-uusapan at sana may matutunan po kayo dito. So ang pamagat po ng storya na to ay The Miller's Tale mula sa Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. So baka nagtataka kayo, baka puro Geoffrey Chaucer. Kasi sabi ko nga po sa inyo dun sa pinakauna na madami po ang na kwento dahil nga naglakbay po sila. So, yun po muna yung pag-uusapan natin. Okay? So, eto po, tinatawag nilang Fablio, yung The Miller's Tale, dahil nga bastos siya pero may nakakatawang kwento. So, yung mga characters po natin, si John, isang matandang karpintero, si Allison, ang kanyang may bahay na super ganda at maraming nagkakagusto. Si Nicholas, na isang apprentice, isa siyang matalinong estudyante. Tapos si Absalon, isa siyang nagtatrabaho sa simbahan. So, doon po iikot ang kwento natin sa apat na karakter na yan. So, si John, isa siyang karpintero at matanda na siya. So, meron siyang may bahay na ang pangalan nga ay Allison. So, eto si Allison, maraming nagkakagusto sa kanya kasi sobrang ganda niya. Sobra, as in sobra. Okay? Ngayon, isa na dito si Nicholas. Naakit siya sa kagandahan ni Allison. So, nag-apply siya na apprentice kay John. Nakiusap siya kung pwede siyang turuan maging karpintero para matuto siya. So, eto naman si John. Pinapasok niya agad. Tapos tumira doon sa bahay nila. Agad-agad, John? Hindi ka muna nag-isip? Okay. So, dahil nga bata pa si Allison, magkasing idaran lang sila ni Nicholas. So, gusto ni Nicholas si Allison. Ganon din si Allison. Ngayon, etong si Nicholas, kinausap niya si John. Sabi niya, may parating na baha, malaking baha, parang kay Noah. Gawa ka ng tub na para mailigtas tayo pag dumating yung sakuna. Eto naman si John gumawa ng tub. 3, tigisa sila. Hinang niya to sa kisame. Okay? 3 tub na tigisa sila. So, doon sila natutulog. Ngayon, etong dalawa, bumaba. Galing sila sa tub, bumaba sila. Tapos naghalikan sila, tapos may mga ginawa sila na hindi maganda habang tulog yung matanda. Ngayon, merong biglang dumating si Absalon. Sabi niya, Allison, pahalik naman kahit isa lang please. Pahalik naman sa labi. So, eto naman si Allison. Sige, pagbibigyan kita. Sabi niya ganyan, pumikit ka muna doon sa may bintana. Madilim. Tapos nakapikit pa si Absalon. So, ang ginawa ni Allison, tinanggal niya yung pang-ibaba niya. Tapos pinahalik niya yung puwet niya kay Absalon. So, galit na galit si Absalon. Kasi, ano bang nire-request niya? Yung lips ni Allison. Tapos puwet yung pinahalik niya. So, umalis ngayon si Absalon. Pumunta siya dun sa panday. At may kinuha siya dun, yung mainit. Something na mainit, para siyang instrumento siya na mainit na mainit. Tapos ayun yung ilalagay niya sa puwet ni Allison pag bumalik siya ulit. So pagbalik niya, sabi niya, Allison pahalik, sabi niya ganyan. So sige, sabi, ganun ulit. Pero ibang puwet na yung nilagay doon sa may bintana. Ang puwet na ni Nicholas ang nilagay. So, ang nangyari, nagsisigaw si Nicholas. Sabi niya, tubig, tubig! Siyempre naman, ang init, no? Itinutok sa puwet mo. Tubig! So, nagulat itong si John na natutulog sa taas ng tub. So, ang ginawa niya, akala niya, parating na yung baha. Kasi tubig, tubig eh. So, kinat niya yung tub, tapos bumagsak siya sa simento, and yun nga, nabali yung braso niya. So, nakakaawa si John. So, ngayon, yung mga kapitbahay doon, iniisip na baliw si John kasi kinukwento niya, sabi niya, may parating na baha, may parating na baha. Tapos, yung sinabi pa ni na Allison at saka ni Nicholas na nababaliw na daw si
si John. So, pinagtatawanan siya ng mga tao. So, ang lesson doon, wag kang magpapapasok ng mga tao na hindi mo kakilala. Very gullible din siya. Naniwala siya agad kay Nicolas. 'Di ba, nung bata tayo laging sinasabi ng magulang natin, iiwan tayo sa isang side and then sasabihin, wag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala, don't talk to strangers. Sabi niya gano'n ng mommy at daddy natin, 'di ba? Mommy o ng nanay at tatay natin, kung ano man ang tawag ninyo. So, very gullible din siya. Napaniwala siya agad. At saka, yung pagkagusto niya sa isang babae ng sobrang ganda, ang pag-ibig sa kanya, yung pagnanasa. Kasi walang mangyayari kung pagnanasa yung nasa isip mo. Yung gusto mo lang siya dahil maganda siya, dahil sexy siya, maputi siya, ganon. Kasi yun yung pinakauna Pero, in the long run, makikita mo, magkakagusto ka sa isang tao, hindi sa physical na anyo. Kasi, panandalian lang yun Pero yung mahal mo yung isang tao dahil maganda ang kalooban niya, marunong siyang makisama, hindi siya salbahe, or mahal niya ang kanyang pamilya. Kasi pag mahal niya ang kanyang pamilya, mamahalin ka rin niya at yung pamilya niyo. So, huwag tayong tumingin sa physical na anyo kasi darating yung time, lahat tayo magkaka-wrinkles, lahat tayo magkakaroon ng mga pekas sa mukha. Hindi naman habang buhay maganda tayo. Nagbabago yan. Pero, pag maganda ang puso mo, lumalabas yan. Tapos, makikita mo, ay, ang ganda niya. Sabi niya, gumaganda siya dahil sa ugali na meron siya. So, yun lang. Huwag tayong tumingin sa mga physical na anyo. Tapos, huwag tayong magpapapasok ng mga tao na hindi natin kakilala. Or sa umpisa lang natin sila nakilala. Ano pa ba? Yun lang. At saka, dahil nga bata pa si Allison at mahilig din siya sa bata, yun, kaya iniwan niya si John at pinagpalit niya sa mas bata at gwapo. Okay, so sana may natutunan po kayo sa kwento ng The Miller's Tale. And that's all for today po. God bless you. Bye!